ayun, binabanggit ko po ngayon, ito po si Don, ako po ay nagtuturo ng micro enterprise sa ating mga kababayan. Yan. Ang micro enterprise ay bukas po para sa mga gusto magsimula ng negosyo, 3 million pababa. Yan. May tinatawag tayong suporta dyan ng gobyerno. Isa dyan ay ang barangay micro business enterprise. Ayan. So pag kayo ay may 3 million na pinagkakita ang business pababa, marami pong maraming benefits po yan. Unang-una, hindi na kayo magbabayad ng buwis. So, pero klaruhin natin ibig sabihin, nangangahulugan pa, wala na tayong babayaran sa munisipyo. Hindi po. Wala na nga po talaga tayong babayaran, pero kailangan pa rin natin ng proseso na magpapaalam tayo sa barangay, no? Bibigyan tayo ng certificate, atin po tayo ng seminar regarding dyan. Ang tawag doon, Barangay Micro Business Enterprise Certificate. Ito ngayon ang yung iatas ninyo para pag kayo magbabayad ng certificate sa BIR, no, na exemption, iaatas yung BAMBI certificate niyo. Yan. Yan po ang isa sa nagpapalakas ngayon sa mga micro business finance natin. Sige po, tawag po kayo sa General Capricorn. Good evening po, Bishop. Ngayon, punta tayo sa usapang kalusugan. Ayan. Kasama natin ngayon si Mr. Jun, Jun, kamusta ka, Jun? Handa ka na bang Ikaw ba micro-entrepreneur ka na rin ba? Nasa medium pa lamang. Teka lang anong mga microphone yan? Ayan, sige po. Nasa level pa lamang kasamang brother Don. Ang ginagawa po natin ay talagang ipinamumudbud natin ng ganitong entrepreneurial sa lahat po ng mga Pilipino na talagang nais po magnegosyo ng napakababang kapital sa mga buhay. Alam mo ba yun? Aware ka ba doon, ka-Jun? Oo, sapagkat napaka-unlimited income kasi at talagang hindi ka magbabase sa minimum wage. Oo. Ngayon, nung tinuturo kasi namin dito sa TESDA, yung Gender and Development Entrepreneurship, yung basic. Unang-una, magugulat ka, tataka sa akin yung mga estudyante. Kasi akala ko ba, pag ninegosyo tayo, entrepreneur, bakit may biglang may sex at saka gender dito? Ay, teka lang po. May sex at saka gender, diwanagin natin yan. Isa rin yan po. May dahilan po kung bakit nakaingit sa pagtuturo ng negosyo yung basic gender and development. Yung nga pala, yung mga estudyante natin dyan sa Kabaka, sa Maynila, nakikinig ngayon. Nagtataka sila. Yung lalo na yung mga sa Pandakan. Sir, bakit? Akala ko ba pag ninegosyo, sex and sex and gender. Hindi, ang sex and gender po ay pinag-uusapan upang maunawaan natin yung ating mga kababaihan. Actually, nakaintindihan natin yan. Mga gentleman tayo dito, karamihan sa mga Pilipino. Kunwari, gentleman. Kunwari ba? Matulungin naman sa kababaihan. Isa po yan sa, maganda yan, para mas protektado ang ating mga kababayan. May batas tayo dyan, May batas, Magna Carta for Women, ayan. Tapos, sinasabi nga, sa United Nations Council, sa UN Council, sa TEDAW, yung tungkol sa development and welfare ng kababaihan. Ayan. Kasama na rito ang pagninegosyo. Ayun. Kaya yun, ano po ang inyong ninegosyo? Ito about health and wellness na kung saan nililusad natin dito na hindi lang first aid kundi agarang gawin. Kung saan talagang napaka beneficiary sa mga depressed area, brother, na talagang yung walang pang pa-angiogram ng mga pusong lumalaki, binibigyan po natin ng chance ang mabuhay ng mga to. Mga tao talaga naghahanap ng tamang kasagutan sa mediko. For about seconds lang, segundo lang, hindi na sila magbabayad ng napakalaki, kundi pwede na rin po sila maging isang assassin doktor ng kanilang kagalingan. Sapagkat nawawala ko dito, isardan yung
kasama mo doon yung pagiging self-help care, medicative individual ng ating bawat tahanan ng ating bansang Pilipino bilang isang malaking mamayan. Dapat po ma-orient tayo na wala na pong babagsak sa kalye, walang mag-rescue sa atin sapagkat may batas dyan eh. Ang pagiging pong servant, kailangan po for about seconds, yung sinasabi natin na mga contraindications, kailangan pong ma-eliminate na dito sa ating bansang Pilipinas. At hindi na po kayo maghirap pang magtrabaho sa ibang bansa. Dito pag naturuan po ang lahat ng bawat Pilipino, rather doon, ang heart attack pala pinipitik lang dito sa Pilipinas. Ang heart attack? Yes, for about seconds. Yan po ay live on board sa ating pong programa ngayon. At yan po ay mapapansin at mga mababanagan po natin mga kababayan. Sa Facebook, type lang po ang ating pong programa. Dito po sa Sa GMAD. GMAD. Opo. Ang GMAD po ay may isang malaking organization po ito. Grupo po ng guardians sa buong mundo, no? Meron po tayong basehan sa Southeast Asia, from Hong Kong, sa Singapore, hanggang sa US. Ito po ay aktibong binibisita ng ating mga kasama ng may-ari po ng programang ito, sila General Capricorn, sila Bishop Dan, at si Don. Ayan. Sila po ay umiikot 12 milyong miyembro nito ng mga guardians po. Ayan. So batiin natin, good evening po Global Guardians sa GMAD. Ayan. Ayan po, hinintay lang natin si Generala, nagpa-park lang po saglit. Ayan, Generala, cool ka lang excited na kaming makasama ka dito sa programa. Okay? Ano po yung sinasabi nyung pinipitik lang yung Yes, yan po yung pinakang divine force, intelligence kasama ito, na talagang inaharapan natin ito sa bansang napaka-disiplinado, bansang Japan. Wherein lahat po ng programa sa television at sa social media, mga lahat, and they are asking me why for about second and minutes. Kahit po yung emphysema, there is a certain treatment and cure. So, live on board po ulit tayo dito po sa GMAD sa ating pong mga guardians na talagang pinamumudbud natin kasama doon na ang guardians dapat pala parang maging gentleman, hindi lang palang maging doktor. No? Opo, talaga po. Hindi lang po gentleman, may 4 po silang pillars na tinatawag na pag-usapan namin itong mga nakaraang araw. Nagsisimula pa lang itong mga programa. 4 or 3, no? Pagiging maka-Diyos, makabayan, okay? At maka-kapwa. Yan. So, pwede na rin narinig-dagan. Makakalusugan. Medyo health conscious, Kajun? So, marami pong nagtatanong, bakit lumalaki raw ang kanilang problema sa puso? Kailan pa po ninyo ginagawa ito? Since 2000, when I just arrived from this country, Japan, I started now to dominate this medical mission everywhere. Kailan po huli kayo nag-medical mission? Huli po dyan sa Uyo, Quezon City, kay Herbert Bautista. Yan po kay Mayor. Kay buting barangay chairman Carlos Apo. Oo. Ayan, makikinig din yung mga kasama natin, no? Yung mga trainees ko dyan sa barangay Tatalon. Marami tayo dyan sa Quezon City, Nova Proper. Ayan, then nagaling na tayo sa mga lugar na yan. Barangay Kulyan. Barangay Kulyan. Kailan lang? Kay Chairman Bernardo Victor. Diyan po lagi kami nagre-rescue ng mga leader. Oo, nakikita ko yan. Sila Kajo, sila Kagawadjo. Kagawadjo, good evening po. Pagbati na lang si Kajo, Yung isang guardians nga lahat dyan. Galing pa po brother doon sa Heart Center sa Love Center. Sa Barangay Santo Cristo, yan. Bisita na po ba kayo dyan? Di pa. Yan. Sa may barangay, ito sa may Cubao Bansa, sa may Obrero, sa may Obrero, kay Kapitan Perfecto. Oo. Barangay Melda. Barangay Melda, oo. Dami nyo na palang napuntahan na namin yan. Tandang Sora. Tandang Sora, yes. Yes, laki. Pinakamagandang barangay yata, Tandang Sora. At Nova Proper. Ganda rin dyan. Yung parang kidlat sa lahat kay Captain. Binabati po natin ang kagalang-galang kapitan ng kalalaki ng barangay. Tamo. Oo, kalalaki mga barangay yan. Kay Chairman Banjo Pilar. Kidlat po yan sa serbisyo. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo dyan po sa ating barangay. At sa Baisa. Sa Pansol. San Vicente. San Vicente. Okay, tamo. Ikot kayo mga barangay na yan. Kay Dr.
kay Barangay Woman, Barangay Chairman, Barangay Dami, Woman, Baka mapaghalo-halo mo sila, Chairman, ha? Adraneda. Eh, Mga sa kababayan. city lang ba kayo nalibot? Ah, Batasan, barangay Batasan. Batasan na siya. Natin. Oo, kaya mo, pagka ano. So, napakaraming guardians na naturuan natin dyan, mga kababayan. At Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po i-allocate Kayo po po ng mga... naniningil sa mga pagtuturong ito kung sakali kayo maimbitahan. Wala pong talagang wala kaming kinukuha ang mga Nagbibigay bayan. kayo ng certificate. Malapit Malapit na. Malapit na po. Kaya nandito tayo po, mga babayan na po. Oo. Kaya po nandito po tayo sa Oo, Gmadi. Gmadi. Ay para po talagang i-broadcast natin ang ating po mga patutuo at bibigay po ng daan para po sa pangkalusugan dito po live sa ating pong DWPL 1242 sa ating pong presidente si Dr. Dan. Opo. Si Dr. Dan po ay isang naturopathist, no, health practitioner din, kaya Dr. Dan ang tawag natin sa kanya, no. Meron din po siyang eskwelahan, ang International School for Global Leadership. Ito po tayo sa kanyang mag-aaral, ng doktor, no, o Doctor for Divinity. Marami po kami doon, mga kaklase po namin, ang mga running for governor, si Governor classmate, ha? Makakalibre ng advertisement si Governor. Gob, good evening, Gob. Matabong Governor ng Tarlac. Ayan, Tito Bert, no? At mamaya antayin lang natin si Kamani, isa sa tumatakbong senatoriable, ano? Sana po kayo, Kamani. Good evening po, ha. Alam ko, nara-traffic ka na naman. Kalmado lang, kalmado. Ayan. Tatanungin natin mamaya, pagdating ninyo, talakayin natin isa-isa yung inyong mga platform, ano? Kasama rin pa dyan ang mga health, ha? Ang health topic, ha? Ngayon, patuloy natin, no, si Mr. Gerontologist June, ha? Ka-June. Okay, tuloy-tuloy tayo, Ka-June. Pagkatapos ng training nila, meron ka bang listahan nila para... Yes. May mga po tayo, listing ng lahat ng training. At nagbibigay po tayo ng certification. And we always remind, it is not for divine intention, for divine medicative purposes. Anong tawag na dito sa treatment ninyo, Ka-June? Ang pinakang sa English terminology, study of aging, we are really what's called gerontology. So, doon po sa bansang ito sa Okinawa, ang tawag po doon ay Yuzhuang. Usual, okay. Doon po sa Master Rizal. Na kung saan po kahit po yung sinasabi natin, yung asthma mo, seconds lang ang binibilang. Itype po natin sa internet, lalo na po kung tayo may Facebook account, Jesus Tugayre, O-G-A-Y-R-E. Jesus Tugayre. Nandun lahat po, Ano yan, Facebook mo yan, no? Kasamang kasamang June, ha? nandun po lahat ng kamanghamang... May YouTube ka rin pala, no? May YouTube. Oo. So marami na. Minsan ba nakasabak na kayo, na nakapag-rescue kayo? Oho, lalo-lalo na po, during the medical mission, meron pong nagkaroon po ng state of shock. Okay. At nangangalay na ang kanyang likod at batok. At napakarami, hindi pa naman time ng kanyang Kapila sa diba? kapila eh. So hindi pa naman time ng kanyang number. Biglang nagkaroon ng state of shock. I don't know if that is cardiogenic shock or hypoglomic shock kung nalalamig siya. Pero for about seconds, ito nga po ang tinatawag natin sa lahat po ng television sa buong mundo. Nang ating pong Yuzhuang doon ay hindi lamang po basta medicative rescue para po sa mga first aid. It's about a very miraculous touch na tinatawag po natin sa divinity ng medication. Kaya mga kababayan, kung tayo po nagkakaroon po ng kidney trouble, nagkakaroon po ng obstruction, napakatindi nito yung obstruction na kasama dyan. Sapagkat kahit po yun pong tinatawag natin na for dialysis, that is exactly not a good idea for medication. Okay. Ano po sinabi sa inyo nung nailigtas mo niya? Ay, Diyos ko, para ka ng ninja. Ganon. Ito ang nasabi siya. Magic ba po? Oo. Kasi nanggaling po kami sa time of war. Oo. At saka, Oo nga. ang lisensya po nito ay talagang hindi matatawaran. Yung tinatawagan po tayo ng ibang mga practitioner ng alternative at saka po ng PRC. Yes. Oo. This is not about a simple medication. It looks like a divinity. Kayo pa yung tinawagan na ng DOH, Yes, alternative yes. group, no? And tell me what is my license. Opo.
it is a very, Asan? Mayroon doon, dalawa. it is a very, what you would say, very deadly crisis because during the time of your graduation, you will be experiencing the total depth of this impact of teaching. Mawawalan po tayo mga kapatid, mga kababayan, mga Pilipino, ng isang oras po na wala tayong hininga. Oh, Para po delikado tayo yan. maging usual. At Ah, wala pong pwede pang bumangga sa atin sapagkat oh, yung po heart attack pumipikit lang kasamang doon. Sino pa po ang magkakaroon po ng problema sa mga angiogram na to? pero liwanagin natin yan, Kajun, kasi fatal yung sinasabi mo. Sabihin Sabihin natin ba yung pag sinabi mong mawawalan ka ng onting isang oras na maaari, kayo mabubuhay ba? Garantisado bang safe yan? safe po ito sapagkat po hindi po kayo bibigyan namin ng tawag po yung hazing if you are not totally ready to face this challenge. Okay. Yan ba sinasabi mong hitting mabigat yan? Yung may pinapalo? Hindi Di ba naman, ko lang? pinipitik lang din po yan. Ayun. Parang Okay. Mga kaibigan, ha? Parang pinipitik lang po Hindi na po kami nagpo-promote dito ng ng tawag diyan, karahasan. Liwanagin lang namin, ha? Baka minsan kasi pag natatawag very gentle and very harmony ang touch po ng depth ng guwang. Ako, mga kaibigan, 7:30 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig dito sa DWBL 1242 sa programa po ng GMAD, Guardians Magistrate Advocators for Democracy International. Opo, GMAD po ito, ha. Isa po sa mga ginagawa ng mga guardians ang gusto namin i-announce, i-promote dito. Samantala po, ako po si Don, humahalili kasi si Kadan, si Dr. Dan, no, Doc? Medyo medyo nagbakasyon o naglalaba pa. At yun na ba yung labado? Dok, ngayon si Capricorn, si Generala, hintayin lang po natin, saglit lang po. Medyo hirap na hirap mag-abang ng parking eh. Generala, hintayin po namin kayo. Andito po, sa ngayon po, isa pala ngayon sa ginagawa, no, ng mga guardians, no, isa sa mga napakinabangan din ng mga guardians, yung gerontologist ni Kajun ngayon na pinag-uusapan namin. Si Kajun po ay nagturo po, galing pa po sa Osaka ba? Osaka, Okinawa, Japan. Ayan. Magiging mga susunod na meetings po ay maaari niya pong i-elaborate pa yung tungkol sa pagpapagaling, no? Regarding sa pitik. Pero nakausap niya na raw po ang mga taga-DOH regarding dito. Hihingan din natin na paliwanag ang DOH kung gaano kasi. Nahiya nga po akong lumabas na tayo sapagkat naparta ako dahil namatay lahat po ng mga idol ko kaya Sino yung idol mo? Ano po, idol ko si Rudy Fernandez. Oo. Nagkaroon po ng tinatawag na pasiligan. Pinipitik lang po yun, obstruction yun eh. Kasi na po kasi yung cholesterol sa bile duct natin. So, one of the leading death in the United States, mga kabayan, international obstruction and the silent killer. Bakit po ba? Tumatanda po tayo at uminig po ang katawan. Yun lang po eh. Pag po alam po natin na kasamang doon, ang 40 state of health, yung environmental health tool, naging edema, appraising yan. Okay. Yung body temperature appraising yan, parang botanic po yan. At yung pong glucose, appraising po yan, ups and down. So kung hindi po tayo magigising ng mga Pilipino one time, we are already in the depth of death. Oo, medyo malalim yun. Kaya dyan, sandali. Parinig muna tayo ng konting sound, ha? Ayun, inuman tayo. Wait lang, ha? Wait lang. Kunin ko lang yung start.